Ayan, mapalad po tayo dahil sa pagkakataong ito, nasa linya naman natin si Major Pilipines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Alamin natin ang paghahanda nila para bukas, ayan, for the second Sunday, no? Meron naman po pagkilos dyan sa Maynila. Magandang hapon po, magandang tanghali po sa inyo, Major Ines. Yes, Sir Alvin, mula po sa timbulan ng Layat, Diwang Dakila, isang makulimlim ngunit napakainit ko na pagbati sa inyo. Asumin nyo rin, Major. Bukas po, nako, meron naman pong pagkilos dyan sa Maynila. Dyan po sa Luneta ulit, nako. Kumusta po ang paghahanda nyo po dyan sa Maynila? Yes, Sir Alvin, handang-handa na yung Manila Police District. Yan, hindi lamang yung Manila Police District, hindi yung buong kabuuan ng Philippine National Police. Kung saan nga meron na tayong nilatag na security plan and public safety operation para nga dito sa gaganapin na malakihang pagkilos laban sa korupsyon dito sa lungsod ng Maynila. Paano po ba yun? Kasi parang mayat-maya na po yung pagkilos dyan eh. Every grupo po ba na magkakaroon ng pagkilos dyan sa Quirino Grandstand, yung po ba ay pinaghahandaan nyo ng kumbaga, customize o meron kayong template na sinusunod na, Major? Yes, Sir Alvin, ganoon talaga. Nagkakaroon tayo dito ng security plan para sa mga ganitong kahalimpunan ng mga ganitong mga pagtitipon-tipon. At ngayon nga, bukas, inaasahan namin talagang malakihan ang pagtitipon dito. At yung ating mga kapulisan galing doon sa iba-iba nating mga neighboring region and provinces, tutulungan tayo dito sa lungsod ng Manila para bantayan yung kaayusan, katatagan at katahimikan ng lungsod. Ano po bang grupo yung humingi ng permit para makapag-rally po dyan sa Luneta? Wala tayong natanggap na apply ng permit, Sir Alvin, hanggang kanina. Wala tayong natatanggap niyan. Ganun pa man, nakita naman natin, hayagan nilang sinasabi na magkakaroon talaga sila ng malawakang pagkilos bukas. At ganun pa man, may mga binabantayan tayong lugar dito sa lungsod ng Manila at ang ating assurance dito ay yung maximum tolerance. Pero sabi nga ng ating Chief PNP, maximum tolerance pero no tolerance para doon sa mga manggugulo, mananakit at paninira. So bukod sa bukod po dyan sa Luneta, ano pa po bang mga lugar dyan sa Maynila ang binabantayan natin? Marami tayong binabantayan tayo dito, Sir Alvin, tulad nga nitong US Embassy. At marami pang lugar dito, hindi ko na lang din babanggitin para doon sa security natin, measure natin. Okay, understood po. Pero handang-handa yung ating kapulisan dyan at meron nga tayong mga katulong galing yan sa iba-ibang region katulad ng Region 1, Region 4A, Pro 3, meron din tayong Procar, yung NCRPO natin, yung iba't ibang district ng NCRPO tutulong din sa atin. Wala naman po kayo na monitor na, alam niyo na po, grupo na posibleng mag-infiltrate dito sa mga magrarally tapos manggugulo, Major? Yes, wala naman po tayo nakukuha ng seryosong banta. Pero ganun pa man po, kahit ano pa man po yan, kung meron pa tayong matatanggap, magkakaroon po agad tayo ng assessment at evaluation. Ang pakiusap lang po natin sa ating mga kababayan na magdadaos ng malakihang pagkilos dito sa lungsod ng Maynila, maging kalmado, organisado at payapa lamang po at gagarantihan po ng inyong kapulisan na yung presensya namin ay para bantayan lang po at masigurado na maihahayag nyo yung mga salubin nyo kontra po dito sa iba-ibang issue. Paano po bang magiging deployment nyo? Meron po ba kayong i-deploy na mga uniform o ununiform personnel doon sa mismong critical mass na mga rallyista o doon lang kayo sa perimeter, Major? Yes, meron po tayong lahat yan. Nakalatag po natin yan. Meron po tayong mga augmented unit. Meron din po tayo dedicated para dun sa CTM natin. At meron pa po tayong mga augmentation forces. Ang sa atin po dito, paalala na rin po pala sa ating mga kababayan, meron na po tayong temporary suspension. Meron po tayong gun ban na umiiral. Paalala po sa ating mga kababayan, pagdating po mamayang gabi, hanggang December 1 po, meron pa tayong umiiral na gun ban. At may mga public advisory kami na nilatag po sa aming social media account para po maging gabay ng ating mga kababayan. Yung mga paalala po natin, ano po yung mga hindi pwedeng dalahin dyan po sa malakihang pagtitipon. At yung paalala din po dun sa ating mga magulang na mga minor de edad na bantayan po nila yung kanilang mga magulang ay mga anak, baka mamaya sumama at
maging kahalintulad po nung nangyari noong September 21. Nakikiusap po kami sa inyo na tingnan nyo po yung mga grupo ng mga anak nyo, lalo na po yung mga minor de edad, baka mamaya mapasama po dyan. Ayun na nga po. Bantayan ng mga magulang, pag alis nila, halimbawa, nakasuot na mga itim, no? May mga dalang mga malalaking panyo, pantakip sa mukha, nako, magduda na po kayo. Dahil baka iba na po ang pupuntahan ng mga batang yan. Anyway. Yes po, tama po kayo doon. Major, isa pa, siguro, siguro, ano na lang, no? Gabay ng mga kababayan natin na madadayo o magpupunta dyan sa Maynila bukas. Ano po ba, gaano po ba ang kalawak yung perimeter nyo, security perimeter nyo bukas? Yes, sir, meron tayong pagsasarado ng mga kalsada magsisimula po bukas. At yun nga po, ay alam naman po natin. Mamaya po itong madaling araw, no? Magsisimula na po yung pagsasarado ng ating mga kalsada. Kung saan po itong ikot po ng Quirino Grandstand, saan po natin yung mga kalsada dyan ay magkakaroon ng pagsasara. Ganon din po itong area po ng CRB Mindoro sa may Liwasang Bonifacio at sa Ayala Beach po, may pagsasara po na tayo ng kalsada dyan. So meron din po tayo mga alternatibong kalsada na magagamit ng ating mga kababayan, yung mga motorista natin. Nakikiusap po kami doon sa ating mga kababayan. Kung hindi naman po importante nyo yung lakad bukas sa lungsod po ng Maynila, ipagpaliban nyo muna po. At inaasahan po talaga namin may pagbigat po talaga ng daloy ng trapiko dito po sa lungsod ng Maynila. Bukas po. Ayan. Anyway, mukhang handa naman po kayo, Major, para bukas, no? Siguro, ano na lang, good luck na lang po bukas at sana po wala naman po maging, wala tayong mabalitaan ng untoward incident dyan sa mga pagkilos na yan ng ating mga kababayan. Yes, maraming salamat sir sa pagbibigay ng pagkakataon, maibigay namin mga ganito impormasyon sa ating mga kababayan. Sa ngalan po ng aming District Director, ang aming pong punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad, makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at kalidad na serbisyo para po sa Manileño. Isang kalmadong hapon po. Kaya maraming salamat po. Mabuhay ka, Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District.